tayo sa pagsagot sa mga tanong. Ang unang tanong na aking sasagutin ay ito. Ano ang masama? Ano ang masama kung ako ay may paniniwala na ang aking lolo, lola at mga kamag-anak na patay na ay may kaluluwang buhay? Ano daw ang masama? Kaya tingnan natin ang una, ang masasabi natin masama. Kung ikaw ay mayroong paniniwala na ang iyong lula, lolo at mga kapag-anak na patay ay may kaluluwang buhay. Sa Genesis chapter 3, verse 1 hanggang 4, ito ang sinasabi sa atin. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop, sa parang nalilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain noon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. So ang unang masama na pwedeng mangyari sa iyo, kung ikaw ay naniniwala na ang iyong mga kamag-anak na matagal na patay ay may kaluluwang buhay din sila, ay nasa ilalim ka ng doktrina ni Satanas. Ikaw ay nasa ilalim ng doktrina ni Satanas. Sapagat ang doktrina na mayroong kaluluwang buhay, kahit ang tayo namatay, ay galing kay Satanas. Ay sabi ng Biblia sa versikulo 4 ng kapitulo 3, ang sagot ng ahas doon sa babae o ng Satanas doon sa babae, ay sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. So ang una po na masama ay ikaw ay nasa ilalim ng doktrina ni Satanas. Pangalawa, na pwedeng maging maranasan mo ng magiging masama, no? Doon sa resulta ng iyong paniniwala na ang tao na patay ay mayroong kaluluwang buhay, ay pwede kang madaya ni Satanas. Ito ba'y nakapagtataka na ang mga masamang anghel ay magkunwaring kamag-anak ninyo? Ano sagot ng Biblia? Tingnan natin. Kapitulo 11 ng pangalawang Korinteo, versikulo 14, ito ang sinasabi sa atin. At hindi katakataka sapagkat si Satanas pa ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So kung si Satanas ay kaya niyang magkunwaring anghel ng kaliwanagan, lalong kaya niyang magkunwaring kamag-anak ninyo na matagal ng patay. Kaya ito ang nakakatakot, mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong paniniwala, mayroong kaluluwang buhay kahit na namatay ng tao. Pangalawang tanong, masama po ba na magpatawas? Siguro gusto nito magpatawas, kaya lagi nagpapatawas. Tingnan natin ang aklat ng Deuteronomio, kapitulo 18, talatang 9 at saka hanggang 12. 18 ng aklat ng Deuteronomio, kapitulo 9 hanggang 17. Hanggang 12. Ito ang sabi ng Biblia. Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansang yaon. Ano-ano po yun? Verse 9. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy, ng sinumang ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o manggagaway. Alam po ninyo, dito sa verse 10, yung salitang nagmamasid ng mga pamahiin. Sa ibang translation, ito po ay nagpapatawas. Kanina tinignan ko yung ang magandang balita Biblia doon sa bahay, nakalimutan kong dalhin mo yung gabi. Ang nakalagay doon, yung mga nagpapatawas. Kasi po, yung mga nagpapatawas na yan ay sumasangguni sila sa mga espiritu. Ang iba dyan ay sumasangguni kayo si Rizal,
sumasangguni sa matagal ng mga patay ng mga tao, pagkatapos pupunta ka doon, sabi ng Biblia, huwag daw tayong makikisangkot sa mga ganon. Kaya hindi ko pwedeng magpatawas. Huwag na huwag kayong magpatawas. Yan po ay isang gawain ng Espiritismo, isang gawain ng Satanas upang papaniwalain din tayo na mayroon nga pong mga kaluluwa